Bumaba man ang poverty incidence at tumaas ang kita ng mga Pilipino, hindi yan maramdaman ng marami dahil sa tumaas ding gastusin. Pero may isa pang paliwanag ang mga eksperto. Nakatutok si Jonathan Andal. Tumaas ng 2,000 piso ang sweldo ng Estero Ranger na si Isabel mula sa 10,500 pesos bago magpandemya, 12,500 na ang buwan ng sweldo niya ngayon. Para suportahan ang 6 na anak, katuwang niya sa gastos ang mister na tricycle driver na 300 to 700 pesos kada araw ang kita. Pero sabi ni Isabel, tumaas man ang sahod niya, hindi rin nila ito maramdaman dahil tumaas din naman ang presyo ng mga bilihin. Nahirapan pa kami lalo kasi tumataas din lahat ng mga bilihin. Gastusin, lahat tumaas na. Nababayaran kaso lang naghihirap ka naman. Tapos minsan inuutang para lang makabayad. Pero sabi ng PSA o Philippine Statistics Authority, tumaas ng 16.5% ang income o kinikita ng mga pamilyang Pilipino noong 2025. Sabi nga ng DepDev, lowest ever ang poverty incidence rate noong 2025 na 9.7% o mahigit 11 milyon na lang na mahirap nitong 2025 kumpara sa 17.5 million noong 2023. Ibig sabihin mahigit 6.5 milyong Pilipino ang umahon sa kahirapan sa nakalipas lang na 2 taon. Pero bakit may mga Pilipino pa rin pakiramdam nilang mahirap sila kahit tumaas ang kinikita, gaya ni Isabel? Bumababa nga ang poverty pero marami pa rin struggling. Pero kung titignan natin, hindi naman ito contradiction. Poverty statistics kasi tells kung sino ang below minimum. Pero hindi ito sinasabi na kung sino ang financially secure. Pagkatapos ng lahat ng gastos, may natitira pa ba para sa savings, emergencies, sa future? Sa pinakabagong datos ng PSA, bumaba ang poverty incidence sa lahat ng 18 rehiyon sa bansa noong 2025. Sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ang pinakakapansin-pansin ang improvement mula 26% poverty rate, naging 12.8% na lang ngayon. Metro Manila ang least poor, Bicol Region naman ang may pinakamataas na poverty rate. Pero bumilis din ang gastos o spending ng mga pamilyang Pilipino, 24.7%. Sa kauna-unahang multidimensional poor data ng PSA, 12.8% o isa sa bawat 10 Pilipino ang ramdamang kahirapan sa iba't ibang aspeto, hindi lang sa sweldo. Yan ang kahirapan sa edukasyon, trabaho, kalusugan, tirahan at water and sanitation. Ang poverty line kasi is what you call a statistical minimum. Hindi ibig sabihin na financially comfortable ka na kapag you're above poverty line. Pwede kang nakakapagbayad ka ng bills today. Okay naman right now, pero pwedeng isang hospitalization lang. Maaring job loss or major emergency. Pwede kang ma-financially destabilize. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.